Iniwan ko ang kapatid ko po na halos 1 taong gulang lang yung aming bunso sa pag-aakala na yung revolusyon ang solusyon sa aming problema. Subalit nagkamali po ako. Kasi habang tumatagal na naroon kami sa revolusyonaryong kilusan, yung lahat po ng kanilang mga ipinangako ay wala po kaming nakamit na biyaya. Masakit pong tanggapin dahil wala pong magulang na naghangad ng kanyang anak ay hindi mabigyan ng magandang kinabukasan. Wala pong magulang na naghangad ng kanyang anak ay hindi po mapag-aral. Subalit sa naging pagkakamali po ng tatay ko, yun po ang naging dahilan ng maaga niyang kamatayan. Sinikap ko pong magpakatatag noon. Dahil nanumpa po ako sa partido na buhay at kamatayan ay iaalay ko sa partido kung kinakailangan. Nagkaroon po ako doon ng asawa. Nagkaroon ng isang anak. Subalit kapag nanganak ka po, ay iiwanan mo ang iyong anak sa isa mong kakilala na kung mamatay ka ay walang makikilalang magulang ang anak mo. Kaya sabi po ng asawa ko noon, mabuti pa magbagong buhay na lang tayo para mapaglingkuran at makapiling ang ating anak. Sinunod ko po siya. Bumaba po kami, sumuko po kami sa ating pamahalaan para patunayan ang aming taus-pusong pagbabagong buhay. Nagsalita po sa harap ng maraming tao para humingi ng tawad at aminin kung ano ang katotohanan sa aming pinanggalingan. Ang paratang po ng INDEF ng Mindoro sa akin ngayon, tinakasan ko daw po yung hirap sa revolusyonaryong kilusan. Hindi ko po tinakasan ang hirap sa revolusyon. Ang tinakasan ko po doon ay yung pagpapahirap namin sa sambayan ng Pilipino, pagpatay sa mga taong hindi na nakakasuporta, pagpatay sa mga taong hindi nila pakinabangan, at sa pilitang panghihingi sa mga taong naghihirap na nga. Pero dagdag pa po yung pagpapahirap na ginagawa ng partido para sa paghingi ng butaw at higit sa lahat sa mga negosyante po na pilit nilang ini-extortion. Kaya sa ngayon po, magmatpatong-patong po yung banta sa buhay ko. Subalit hindi po ako titigil. Kung ang atin pong kasundaluhan ay nakataya ang kanilang nag-iisang buhay, hindi naman po sila taga rito sa Mindoro, umaasa yung katutubo natin na sila yung tagapagligtas, subalit sila po ay yung nagpahirap at sa ngayon na nagbagong buhay ang ating mga katutubo, napakasakit tanggapin na mayroong nag-surrender na kanilang pinapatay. Kaya sa ngayon po ang ginagawa ko sa mga pinatay na katutubo na mayroong anak na nag-aaral, inampon ko po ang 2 batang grade 8 mula po ng grade 7 para mahalin at iparamdam sa batang ito na kahit po ako'y nag-NPA, mahal ko po sila at ibabalik ko po sa kanila yung dating ginawa ko nung araw sa pamamagitan po ng pagtulong sa kanila. Sa pagkakataon pong ito, ginawa ko po ang lahat para sa aking pagbabagong buhay. Halos po lahat ng bayan ay narating ko, lahat ng probinsya para magbigay ng patotoo at aminin kung ano ang aming nagawang kamalian para maging buhay na halimbawa po na wala na pong tumulat sa isang kaliway. Kaya, alam niyo po ba ang kapalit ng ginagawa naming pagsasalita sa harap ng maraming tao ngayon? Alam ko po, lahat na nagbabalik loob sa ating pamahalaan, malinaw po sa atin na tayo po'y nasa standing order. Malinaw po sa atin na kamatayan ang magiging hatol ng ating dating pinanggalingan. Kasi tayo po yung kanilang sinasabi at nakaprograma na tayo po yung mga demonyo taksil na dapat gawaran ng kamatayan. Subalit para po sa akin, lagi ko pong sinasabi, maligaya ko po akong mamamatay. Ang mahalaga lang po, nakahingi po ako ng tawad sa ating mga kababayan, napatunayan ko po sa ating kasundaluhan at sa ating pamahalaan na taos sa aking kalooban ng aking pagbabagong buhay. At higit po sa lahat, hindi po tayo nagbalat kayo. Nakakaawa po. Para sa akin, ako po hindi nakapag-aral. Kaya kung titingnan, sabi nga nila, madaling mauto, madaling malinlang. Pero mas kawawa po. Mas kawawa yung mga kabataan natin na mataas nga ang pinag-aralan, sobrang talino, subalit nasaan sila? Nasaan sila? Bakit po sila nalinlang? Yun po'y isang bagay
na kung walang